Isang lalaki ang naglagay ng plastik sa kanyang mukha at sinubukan niyang patayin ang sarili. Ngunit tinanggal niya rin ito matapos ang ilang segundo habang naghahabol ng hininga. May kumatok sa pinto at siya ay in-interview ng isang matandang lalaki. Binanggit na matanda ang kanyang pangalan na Leonardo Maxim Gordavsky, ngunit sinabi ni Leonardo na tawagin na lang siyang Leo. Ayon sa matandang lalaki, inakusahan si Leo ng panghaharas ng mga babae, ngunit itinanggi ito ni Leo. Ibinunyag din ng interviewer na na-fired si Leo sa kanyang 12 na trabaho. Nagtanong ang matanda kung ano ang gagawin ni Leo kung may makita siyang taong gusto niya. May isang babae na pumasok sa bahay ni Leo. Sila ay nag-inuman at nag-usap. Hinawakan ni Leo ang mga binti ni Sasha. Biglang sumigaw ang matandang nag-interview sa kanya. Gusto nang umalis ni Sasha, ngunit pinigilan siya ni Leo, itinulak siya sa kama at sinampal. Dahil dito, nakaramdam ng guilt si Leo. Sumigaw si Sasha upang humingi ng tulong, ngunit pinatahimik siya ni Leo. Sinabi ng interviewer kay Leo na tapos na siya at hindi na siya matutulungan. Sinaka ni Leo si Sasha, ngunit sa kabila nito, tinanggap pa rin siya ng matandang lalaki sa trabaho. Patuloy na sinasakal ni Leo si Sasha hanggang sa siya ay mamatay. Habang naglalakad sa kalsada si Leo, may nakita siyang magandang babae na sumakay sa kotse. Pagkaandar ng kotse, kinuha ni Leo ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang plate number ng babae. Habang nagmamaneho, tumawag ang kaibigan ng babae at nagtanong tungkol kay Greg at kung babalik ito sa Los Angeles. Sinabi naman ng babae na abala siya sa kanyang trabaho. Pagbaba niya ng kotse, may nilagay siyang bag sa tapat ng pinto. Nilapitan siya ng isang pulubi na humihingi ng barya. Sinabi ng babae na wala siyang cash, ngunit nagalit ang pulubi at siya ay tinulak-tulak. Dumating ang isang lalaki at itinaboy ang pulubi. Nagpakilala si Chris kay Ava. Si Ava at Bree ay nag-usap tungkol kay Greg at Colby, isang artista. Tinulungan ni Bree si Ava sa pag-video para sa kanyang audition. Napagod si Ava at agad siyang nagalit. Humiga na lang siya sa kama at nag-overthink tungkol sa kanyang pag-arte. Kinagabihan, nahanap ni Leo ang bahay ni Ava at nag-video pa siya gamit ang kanyang cellphone. Sinabi niya sa kanyang sarili na si Ava ang pinakamagandang babae sa mundo at dapat mapasa kanya siya. Habang nakatayo si Leo sa harap ng bahay ni Ava, tinaboy siya ni Colby. Binuksan ni Bree ang pinto at sinabi ni Colby na may lalaking nag-i-stalk sa bahay nila. Sila ay uminom ng wine at humanga sina Ava kay Colby dahil sa ginawa nito. Inaasar ni Bree sina Ava at Colby at binigay pa ni Bree ang number ni Ava kay Colby na siya namang nagyaya ng date kay Ava. Samantala, si Leo ay pumunta sa matandang lalaki na isang officer at sinabi na nakilala na niya ang isang babae. Dinala niya ang officer sa isang lumang paaralan at nag-usap sila tungkol sa mental health issues sa Los Angeles. Habang si Ava ay pasakay ng kotse, lumapit si Leo sa kanya at tinawag siya, ngunit hindi siya pinansin ni Ava. Napatingin na lang si Leo sa kanyang kasuotan. Nagkaroon ng dinner date sina Colby at Ava. Tinanong ni Colby kung actress ba si Ava, ngunit sinabi ni Ava na huwag na lang niyang itanong. Habang nag-uusap sila, si Leo ay nakaupo sa kabilang mesa at pinagmamasdan sila. Nang magpaalam si Colby para mag-car, lumapit si Leo sa likod ni Ava at tumingin sa kanyang cellphone, pero umalis din ito at pumunta sa kung saan nandoon si Colby. Sinabi ni Leo na maganda ang date ni Colby, ngunit sinabi ni Colby na hindi pa niya girlfriend si Ava. Habang naghugas ng kamay si Colby, tinanong niya ang pangalan ni Ava. Habang nag-uusap sila, minura ni Colby si Leo. Nagalit si Leo at sinampal ang sarili, tila naghahamon ng away, pero umalis na lang si Colby. Naiwan si Leo na nakaharap sa salamin, patuloy na sinasampal ang sarili. Hinatid na ni Colby si Ava sa bahay at sinabi niyang tatawagan siya nito. Sila ay nagyakap bago pumasok si Ava sa kanyang bahay. Si Leo naman ay nasa likod ng bahay ni Ava at nagpipicture gamit ang cellphone niya. Nasa tapat siya ng pinto at tinawagan si Ava. Akala ni Ava na si Colby iyon, pero sinabi ni Leo na hindi siya si Colby. Nagpakilala si Leo bilang isang follower niya sa social media at sinabi na nakuha niya ang number ni Ava online. Sinabi ni Ava na isa siyang stalker. Nagpaliwanag si Leo pero hindi naniwala si Ava, kaya binaba niya ang tawag at umalis na lang si Leo mula sa bahay ni Ava.
Kinabukasan, may kausap si Colby sa kanyang cellphone, habang si Leo naman ay palihim siyang bino-video. Nilapitan ni Leo si Colby at tinanong kung naaalala siya nito. Sinabi ni Colby na, siya ang lalaki sa bathroom. Nagtaka si Colby kung sinusundan siya ni Leo at tinawag niya itong baliw. Nagalit si Leo, kinuha ang tinidor at itinutok ito kay Colby. Sinabi ni Leo na mag-relax at doon napagtanto ni Colby na tungkol ito kay Ava. Biglang sumigaw si Leo na, tungkol nga ito kay Ava. Sinabi ni Colby na kaya niyang sabihin kay Ava na gusto siya ni Leo, at pinaubayan na niya si Ava kay Leo. Masayang tumayo si Leo, ngunit habang nag-uusap pa sila, bigla niyang sinaksak si Colby sa liig at kinuhanan pa ito ng video. Pumunta ulit si Leo sa opisina ng matandang lalaki na officer. Tinanong siya ng officer kung kamusta na ang sinasabi niyang girlfriend. Masaya si Leo at sinabi pa niyang gusto ng babae na magpakasal sa kanya. Ikinuwento niya ito ng masaya sa officer. Hiniling pa ni Leo na i-check ng officer ang kanyang pulso para patunayan na buhay pa siya. Sinabi ng officer na hindi siya naniniwala kay Leo at tinanong kung ano ang pinakaimportanteng bagay sa mundo para sa kanya. Sumagot si Leo ng pag-ibig. Sinabi ni Leo na gusto niyang makahanap ng pagmamahal dahil siya ay isang mapagmahal na tao. Samantala, nasa swimming pool sina Ava at Bree, at si Ava ay nag-o-overthink tungkol kay Colby dahil hindi ito tumawag. Habang nasa coffee shop si Ava, nag-order si Leo ng kape at napansin niya si Ava. Kinausap niya ito at umupo sa kanyang mesa. Tinanong ni Leo kung actress ba si Ava, at nagtanong si Ava kung bakit niya naitanong iyon. Nagpakilala si Leo bilang isang producer ng isang malaking movie sa Hollywood at sinabing naghahanap siya ng babaeng akma para sa isang role. Nang makita niya si Ava, sinabi ni Leo na bagay sa kanya ang role. Inakala ni Ava na isa lang siyang prankster na YouTuber, kaya napatawa na lang si Leo. Naglabas ng calling card si Leo at ibinigay ito kay Ava, sinabing pwede niyang kontakin ang agency ni Ava para mas madali siyang matawagan. Sinabi ni Ava ang kanyang agency at na si Colby ang pwede niyang kontakin. Nagtanong si Ava kung sino ang boss ni Leo, ngunit sinabi ni Leo na hindi niya pwedeng sabihin. Kinuha ni Leo ang number ni Ava. Ikinuwento ito ni Ava kay Bree at hindi makapaniwala si Bree. Si Ava ay nagtapo ng basura, ngunit nakalok ang pinto, kaya kinuha niya ang susi mula sa isang bato. Binuksan niya ang pinto at ibinalik ulit ang susi sa bato, ngunit nakita ito ni Leo. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi, pinikturan ito at umalis. Nagulat si Ava sa suot ni Bree na nakadress dahil may dinner ito kasama ang isang lawyer. Tumunog ang cellphone ni Ava at nagtanong si Bree kung sino ang tumawag. Sinabi ni Ava na isang guy na niyaya siyang makipag-date at sinabi ni Bree na dapat siyang pumunta sa date na iyon, kaya pumayag si Ava. Nakipag-date si Ava sa isang lalaki. Sila ay masayang nag-inuman, ngunit nakita sila ni Leo. Nang ihatid ng lalaki si Ava sa kanyang bahay, sila ay naghalikan at pumunta sa kwarto. Pumasok si Leo sa bahay at nakita sina Ava at ang lalaki na nasa kama at nagtatalik. Isinara ni Leo ang pinto. Dumating si Bree na lasing at narinig ang ingay sa kwarto ni Ava. Umakyat siya at hinanap si Ava, ngunit nasuka sa CR. Habang naroon, si Leo ay nagtatago sa likod ng pinto ng Keith. Tinanggal ni Bree ang kanyang sapatos at lumabas ng Keith. Masaya niyang kinatok ang kwarto ni Ava at pagkatapos ay umalis na. Pagkatapos, lumabas si Leo ng Keith nang dismayado at naglabas ng patalim. Pumasok siya sa kwarto ni Ava at dahan-dahang lumapit sa kama. Tinutukan niya ng kutsilyo ang lalaki, ngunit nang makita niya si Ava na natutulog, siya ay napatigil. Hinalikan niya ang kamay ni Ava at umalis. Habang naglalakad, may isang gangster na kumausap kay Leo at naghahamon ng away. Sinapak ng lalaki si Leo at nagdugo ang kanyang bunganga. Sinabi ni Leo na kukunin na niya ang wallet para ibigay ito, ngunit bigla niyang sinapak ang lalaki at binugbog ito hanggang sa duguan. Kinuhaan pa ni Leo ng picture ang lalaki. Pumunta si Leo sa matandang officer at galit na sinabi na nagloko ang babae sa kanya. Nagalit ang officer dahil sumisigaw si Leo. Sinabi ng officer na si Leo ay delusional at na hindi ganoon kadali makadevelop ng feelings para sa isang babae sa maikling panahon lamang. Tinanong ni Leo kung ano ang dapat niyang gawin. Tumugon ang matanda na iwanan na lang ang babae, ngunit iginiit ni Leo na nag-apologize naman ang babae sa kanya.
Sinabi ng matanda na hindi siya couple counselor at hindi niya alam kung ano pa ang dapat sabihin kay Leo. Samantala, ang lalaking nakadet ni Ava ay may kausap sa cellphone nang biglang sinakal siya ni Leo ng wire hanggang sa mamatay ito. Kinuhaan ni Leo ng picture ang lalaki bago umalis. Tumunog ang cellphone ni Ava at nakita niyang tumatawag si Greg. Sinabi ni Bree na sagutin niya ito dahil bumalik na si Greg sa Los Angeles. Sinagot ni Ava ang tawag at sinabi ni Greg na siya ay bumalik na sa Los Angeles at mananatili roon dahil ang kanyang boss ay nagpatayo ng isang restaurant at siya ang maghahandle nito. Niyayang mag-dinner date ni Greg si Ava at pumayag naman si Ava. Si Ava ay nag-audition para sa isang role at nagpakilala. Nagsimula na siyang umarte, ngunit pinagalitan siya ng isang lalaki dahil binabasa pa niya ang script at ayaw ng lalaki na magsayang ng oras sa kanya. Si Leo ay nasa likod at biglang pumalakpak, kaya tinanong ng lalaki kung sino siya. Sinabi ni Leo na siya ay isang producer ng pelikulang iyon at hiniram lang niya ang room. Umalis ang lalaki at nag-request pa si Leo ng kape. Kinausap ni Leo si Ava tungkol sa project na kanilang gagawin at niyaya niya si Ava na mag-dinner para mapag-usapan ang role. Ngunit sinabi ni Ava na hindi siya pwede dahil may iba siyang plano mamayang gabi. Sinabi ni Leo na isa itong malaking oportunidad, ngunit sinabi ni Ava na sa ibang araw na lamang. Pinuri ni Leo si Ava at pagkatapos ay umalis na siya. Natuwa si Bree dahil nag-audition si Ava at nag-uusap sila habang nag-aayos si Ava dahil susunduin na siya ni Greg. Habang si Leo ay nagyoyosi, tinawagan niya si Ava at sinabi na gusto niya ito. Na-curious si Ava at sinabi na hindi pa nila kilala ang isa't isa at akala niya ay puro negosyo lang ang usapan nila. Umamin si Leo sa kanyang nararamdaman kay Ava, ngunit napatawa na lang si Ava at sinabi na huwag na siyang tumawag ulit. Sinigaw ni Leo ang pangalan ni Ava. Nakipagkita si Ava kay Greg at sinabi ni Greg na mahal niya si Ava. Naiintindihan naman ni Ava kung bakit umalis si Greg noon dahil sa trabaho. Proud si Ava kay Greg at sinabi ni Greg na namiss niya si Ava, na sinang-ayunan naman ni Ava. Naglabas si Greg ng singsing at nagulat si Ava. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala at kailangan niya pang iproseso ang lahat dahil ngayon lang ulit sila nagkita. Nagsorry si Greg. Habang naglalaro si Bree ng isang game, binuksan ni Leo ang pinto nang hindi napapansin ni Bree. Dahan-dahang lumakad si Leo na may hawak na patalim, ngunit bigla siyang may nasagi kaya siya'y tumakbo. Nagduda si Bree at naghanap sa bahay. Biglang sumulpot si Leo at hinawakan niya si Bree, pinapatahimik siya at sinabi na isa siyang magnanakaw. Inutusan niya si Bree na kunin ang mga gamit at ibinigay naman ito ni Bree habang umiiyak. Dumating si Ava kasama si Greg at ang police officer. Nagtanong ang pulis tungkol sa tatoo ng lalaki, at sinabi ni Bree na may numerong 79 ang tatoo nito, ngunit wala na siyang ibang maalala. Sinabi ng pulis na baka may iba pang may susi ng bahay nila. Inalok ni Ava na magpalit ng padlock, at nagbigay ang pulis ng calling card, sakaling may mangyaring kahina-hinala ulit. Umalis na ang pulis at hindi makapaniwala si Bree sa nangyari. Sinabi ni Greg na kaya niyang palitan ang padlock ng kanilang pinto, kaya siya ay umalis upang bumili ng materials. Nagpasalamat naman si Ava. Nasa parking lot ng hardware store si Leo at hinihintay niya si Greg. Si Leo ay nakipagkilala kay Greg at nag-handshake sila, ngunit ayaw bitawan ni Leo ang kamay ni Greg. Napansin ni Greg ang tatoo ni Leo na 79 at tinanong kung siya ba ang pumasok sa bahay ni Ava. Biglang naglabas ng kutsilyo si Leo at sinaksak ng maraming beses si Greg. Kinuhaan pa niya ito ng litrato bago umalis. Hindi mapakali si Ava dahil hindi sumasagot si Greg sa mga tawag niya. Akala ni Ava na umalis ulit si Greg katulad ng ginawa niya dati. Sinabi ni Bree na dapat na silang tumawag ng pulis, ngunit sinabi ni Ava, ano ang sasabihin natin sa pulis? Nanawala lang si Greg ng ilang minuto. Tumawag ang kaibigan ni Bree at nagtanong tungkol kay Greg. Sinabi ni Ava na nawala ulit si Greg at ikinuwento ang nangyari. Binanggit din ni Ava na kailangan nila ng bagong doorknob. Pumunta ang kaibigan ni Bree sa bahay ni Ava upang ilagay ang bago nilang doorknob. Nagpasalamat si Ava at umalis na ang babae. Pagkalabas ng pinto ng babae at habang papasakay siya sa kotse, nakita niya si Leo na nagvivideo sa kanya. Tinanong ng babae kung binivideohan siya ni Leo. Lumapit si Leo at sinabi ng babae na tatawag siya ng pulis.
Bigla siyang tinulak ni Leo papasok sa loob ng kotse, sinakal gamit ang seatbelt hanggang sa mamatay ito, at isinara ang kotse. Kumatok si Leo sa pintuan at nagkunwaring pulis. Binuksan ni Bree ang pinto at tinutukan siya ng baril ni Leo. Sinabi ni Leo na huwag mag-ingay si Bree. Napansin ni Bree ang tattoo ni Leo at naalala niya na siya ang pumasok na magnanakaw dati. Tinawag ni Ava si Bree, ngunit pinapunta ni Leo si Bree sa laundry room at hinampas ito sa ulo. Dumating si Ava sa laundry room at nagulat nang makita si Leo na tinutukan siya ng baril. Pinapasok siya ni Leo sa kwarto at sinabi na mahal niya si Ava at gusto niyang seryosohin siya ni Ava. Nang tumanggi si Ava, sumigaw si Leo, nagalit at sinabi na ginawa niya ang lahat para kay Ava. Hinampas niya ang mga gamit sa kwarto at tinutukan ng baril si Ava, sabay sinabing hindi siya nakikita ni Ava. Nag-flashback si Leo sa mga panahong sinubukan niyang kausapin si Ava, ngunit hindi ito maalala ni Ava at hindi niya alam ang mga sinasabi ni Leo. Tumawa si Leo at tinawag na gold digger at cloud chaser si Ava. Hinawakan niya si Ava at halos barilin ito, ngunit hindi niya magawa. Sinabi ni Leo na papatayin na lang niya ang sarili niya, ngunit siya ay napraning at hindi alam ang gagawin. Niyakap niya si Ava at tinutok ang baril sa sarili, ngunit nagpumigla si Ava at umupo na lang, nagsusumamo na huwag siyang patayin ni Leo. Tinatanong ni Leo kung bakit hindi siya mabigyan ng pagkakataon ni Ava, at sinagot ni Ava na isa siyang baliw. Lumapit si Leo at muling tinutukan ng baril si Ava. Nagising si Bree, bumangon at kumuha ng martilyo. Hinampas niya si Leo sa ulo. Niyakap ni Bree si Ava at sila ay umalis. Nagising si Leo, binuksan ang gate sa garahe at tumakas. Dumating ang mga pulis at sinabi nilang nasa garahe si Leo. Tumawag sila ng backup. Nang pumasok ang mga pulis sa garahe, nakita nilang may dugong kumalat at napagtanto nilang nakatakas si Leo. Si Leo ay naglalakad ng duguan, umupo sa isang hagdan at kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag siya kay Ava at sinabi na nagsisimula pa lamang silang dalawa. Binaba niya ang cellphone at tumawa. Pumunta si Leo sa opisina ng officer at habang naninigarilyo, sinabi niya na hindi nag-workout ang relasyon nila ng babae dahil umalis ito. Tinanong ng officer kung kamusta na ang trabaho ni Leo at sinabi ni Leo na na-promote siya bilang manager. Natuwa ang officer at sinabing baka soon ay mahanap na niya ang idawan. Tugon naman ni Leo, kung patuloy ako sa pag-work, baka nga. Tumawa sila pero napatingin si Leo sa salamin. Bumalik si Leo at nagulat ang officer nang inamin ni Leo na inistalk niya ang babae at pinatay niya ang mga lalaki sa buhay ni Ava. Sinabi ni Leo na hindi niya alam kung mapipigilan pa niya ang sarili niya. Nagalit ang officer at sinabing hindi siya nakikipagbiruan kay Leo dahil isa siyang officer sa korte. Sagot ni Leo, gusto lang niyang aminin sa officer ang lahat ng kanyang ginawa. Nang sabihin ng officer na tatawag siya ng pulis, biglang kinuha ni Leo ang ballpen, isinara ang pinto, at sinaksak ang officer sa liig hanggang sa mamatay ito. Kinuhaan pa niya ng litrato ang officer bago siya nanigarilyo. Pinakita sa huling bahagi ng kwento ang mga litrato na kinunan ni Leo ng mga taong pinatay niya, pati na rin ang larawan niya mismo na duguan. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.